Huwag ko kayo masyadong maingay, baka magising ang tiyon. Tulog na tulog eh. Kasi si Bento at ang kanyang ibon ni nahuli. Ha? Saan sila naroon? Baka sinasaktan ang kapatid mo. Patungo na ho sila rito. Inay, anong gagawin natin? Huwag na kayong mag-isip. Wala kayong gagawin kung hindi manood na lamang. Ako ang bahala. Mamaya na kita harapin, bata ka. Yun nga ba si Dolia? Baka nagkakamali kay Paring Boyong. Taki niya na. Yan nga si Gulot pa rin. Talagang malakas na lumaki. Ano man ay nagtaka eh. Siya, pakidala na niyo sa manggahan at ako nang bahalang umunta sa Doliat na yan. Tayo na mga kasama. Sinitong ka! Kanuto, pati ba naman ang ibong walang isip ay papatulan mo? Ano walang isip? Nakalimutan ba ginawa sa ulo ko? Oy, Ninay, para sabihin ko sa'yo, kulang pa ang buhay ng ibon na yan para ako makaganti. Itiwan mo ako, Bentay! Itiwan mo ako! Itiwan mo sa akin! Ako. Talaga ba ginagamit mo ko? Ganyan din ang mangyayari sa inyo kapag kayo nakialam. Ikaw ang gulok na yan. Uulit ko sa'yo. Bitaw mo yung gulok na yan. Ano bang nangyayari dito? Bakit ba pinatay ang asim yun? Mama! Tulungan niyo ako! Papatay yung ibong ko! Saan ang ibon? Teka nga pare, bakit ka ba nakikialam sa buhay ng may buhay? Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Pero ikaw ay kilala ko. Hindi ba ikaw si Kanuto? Ang katiwala ni Mang Berto. Kaya nga pala, nasaan ang asawa ni Aling Ninay? Si Berto'y matagal nang nabulok sa hukay. Ako ang asawa ni Ninay ngayon. Ngayon alam mo na. Pare bang sagutin mo ang tanong ko? Sino ka? Dapat ninyo makilala ang isang alagad ng pamahalaan. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kailangan kayong lahat sa harap ng bisita upang mailista ang inyong mga pangalan. Bibigyan kayo ng bigas, gamot, mga dilata na pinagkakalog sa inyo ng pamahalaan. Kaya na mga kasama. Baka maubusan tayo ng bigas at mga dilata. Kayo parang Kanuto, hindi ba kayo sasama sa amin?